Buhay tulad na lamang ng pagsalo-salo sa relasyon at ang pagtira po sa isang bubong ni Mang Eduardo at ni Aling Ruth at nung inyo pong naging karelasyon. Ano pong pangalan niya? Joselito po. Joselito. Saan mo siya nakilala? Tungkol lang po nagpagawa yung asawa ko ng TV po sa kanya. Matagal-tagal niya po hindi naayos. Inutusan po ako ni Eduardo para puntahan yung TV kung okay niya. Oo. Pagdating ko po sa bahay nila, nakasirado yung pinto, kumatok ako. Ngayon po, pinagbuksan na po ako ngayon. Ang sabi niya po sa akin, anong kailangan ko? Ang sabi ko sa kanya, yung TV kung okay na. Pinapasok na po ako. Ang sabi ng ganun, pumasok ka, di pumasok ako. Ngayon po, sabi na sandali lang, bibili lang daw siya ng merienda. Pagbalik niya, sabi na, halika na, sabi niya ganun. Nandoon na, dalilin na yung TV. Pagdating ko po sa isang lugar, nandoon po yung isang taxi nakaparking. Ngayon po, sabi ko, bakit kailangan pa dyan tayo sumakay? Sabi na kasi, para dalhin na yung TV, hindi ko na kasi kaya buhati, medyo na pa nakainom ako. Pagdating po ulit sa kanto, inikot niya po, tapos... Sino ang nagmamaneho ng taxi? Yung kaibigan niya po. Okay. Tapos po, ano nangyari? Dinala niya po ako bali sa, sa isla. Doon na po ako tinago. Tapos sabi niya, hindi ka makakawala sa akin dahil mahal niya daw ako. Sabi ko, ano ka ba nasisiraan ng utak? Ngayon So, po, pinilit kayo, parang kinidnap kayo, ganon? ganun nga siguro po. Pagdating doon, pinainom niya ako. Hindi, sabi niya gano'n, uminom ka muna bago ko ibigay yung TV mo. Sabi ko, hindi pwede kasi nantay ako ng asawa ko. Di ang sabi niya gano'n sa akin, hindi ka makauwi kapag hindi mo yan ininom. Di, sinod-sinuran ko, umiiyak ako sa kanya dahil Sinunod natakot nyo ako. dahil natakot. Opo. Okay, sandali. Pakinggan lang natin si ate. So, ininom po ninyo, sumunod kayo, tapos anong nangyari doon? Ngayon po, parang medyo nalasing po ako. Sumakay naman siya ulit ng taxi. Tinago niya po ako sa Wawa muli. Pagdating doon sa Wawa, mga 7 buwan na kayata kami nanirahan, hindi niya talaga ako pinakawalaan. Sabi kong gano'n. 7 buwan kang nawala. Opo. Sa pamamahay. So, ano pong Tinago po niya ninyo hinanap, Mang Eduardo? 7 buwan siya nawala? Wala po kayo nabanggit na ganon? Wala at walong buwan. 8 buwan siyang nawala. Hindi ba ninyo hinanap? Hindi kayo nagtaka? Hindi kayo nagsumbong sa pulis? Hinahanap ko rin. Oo. Nag-ikot-ikot ko sa lamin, hindi ko rin makakita. Dahil So, paano po kayo nakauwi? Dahil po gumawa ko ng paraan para po makatakas ako sa kinakasama ko. Yung naliligo ko siya ng banyo, naiwan na yung susi. Nakapadlak yung pintuan. Tapos gumawa ako ng paraan nga para ko mabuksan, para makatakas po ako. Pero hinabol niya po ako. Sabi, pagdating ko na doon sa bato-batuan po, Oo. malapit na po ako mahuli. Sabi ko, wag kang lumapit. Dahil kapag lumapit ka, sabi ko ganon, tatalon ako dito sa bato-batuan. Ang sabi na ganon sa akin, wag mong gagawin dahil buntis ka, sabi ko. Sabi niya ganon sa akin. Paano po niya nalamang buntis kayo? Na hindi ko naman po nga, dahil nga po nalasing ako, hindi ko naman po alam kung ano nangyari sa akin. Dahil nga pagising ko po, magkatabi na po kami. So, paano po ninyo siya napapayag na umalis na kayo dun sa lugar na yon at pumunta na dito at umuwi sa bahay ni Mang Eduardo? Dahil pumayag lang nga ako, sabi kong ganun sa kanya, huwag ka na lang sumama. Sabi na hindi pwede ako sumama, hindi ako pwede hindi makasama sa'yo. Pag hindi mo ako sinama, sabi na ganun, papatayin ko lahat mga anak mo. Mang Eduardo, parang base po kasi sa kwento ni Aling Ruth, ay hindi rin po niya ginusto ang nangyari dahil kumbaga ay parang naging biktima rin po siya doon sa pananakot na ginawa nitong si Mang Joselito at pagpilit po sa kanya. Bari yung labas to, ma'am, para gano'n siya, nirasmin. Pinilit, Oho. pinilit pa siya. Yun nga po. So, parang ang inaasahan po ni Ate Ruth na hindi kayo sasang-ayon, kundi parang ipaglalaban nyo nga daw po siya. Pero parang ang pakiramdam pa niya, naunawaan po namin dahil hindi nyo alam ang tunay na nangyari,
parang pinamimigay niyo daw po siya. Hindi po, ma'am. Mayroon, ayun na lang ang anak nila. Ayun na lang ang ko, yung souvenir. Kasi may anak sila na ano eh, na 4 na taon gulang na. Oh. Souvenir, Mang Eduardo, alam po ba ninyo ang sinasabi ninyo? Kasi sa akin ang kapilido yung bata eh. Ano po? Sa akin ang nakapilido yung bata. Yung anak po ni Ate Ruth kay Joselito sa inyo nakaapelido. Bakit po? Eh, pumayag naman siya na ipilido yung anak niya. Pumayag na rin siya. Parang hindi rin natin maintindihan kung paanong nangyaring hindi napagtanggol ni Mang Eduardo ang babaeng mahal niya sa kamay ng isang mapanganib na lalaki. Hay nako, so ang tanong ngayon mga kapatid, asan ba ang simpatsya natin sa kwentong ito? Nandun ba sa lalaki nagtiis ng 8 taon, nakasama niya ang kanyang karibal sa kanyang asawa? O nandito kay Mrs. na parang dahil nasimulan sa takot, nagtuloy-tuloy ang takot, hinayaan na lang mangyari ang lahat? Aba, boto hands na, pula o puti, go! Aba nako, tingnan mo nga naman ang ating resulta ngayon, Siyang. Halatang hating-hati ang ating mga sausawero at sausawera. Siguro kapareho ko, nalitong-lito din talaga kung paano nga natin masasabing nangyari ang lahat ng ito na parang hinayaan na lang talagang dumaloy at itong mag-asawang ito ay hinayaan nilang makontrol sila ng isang tao lang. Abay, nakakagulat talaga, hindi ba? Yan ang ating boto hands. Ate Ruth, huwag ka naman magagalit pero itong aking tatanungin ay medyo personal at sensitibo. Nung bumalik ka matapos ang 8 buwan sa bahay ni Mang Eduardo, kamusta ang relasyon ninyo? Tungkol saan po? Naibalik ba sa dati yung pagmamahala ninyo? Hindi na po ang iniyak ng sama ng loob ko. Kahit ginaganyan ako na kinakasama ko. Kahit mga anak namin, hindi na kami kaya ipaglalaban. Ganun lang yung kinasama Okay, ng so loob ang tanong ko sa po, kanya. nung bumalik kayo matapos ang 8 buwan, hindi na kayo nagtalik ni Mang Eduardo? Hindi na po. So talagang alam po ninyo sa sarili nyo na ang ama nitong batang ito ay si Joselito? Opo. So paano po yun? Pinipilit kayo na magtalik ni Joselito? Kasi nalasing na po ako nung nangyari nga po yan. Dahil nagising nga po ako, katabi ko na nga po siya. So doon sa 8 buwan, isang beses lang nangyari? Hindi ko po alam. So pag-uwi po ninyo sa bahay ni Mang Eduardo, nung kayo ni Mang Joselito ay natutulog na sa kabilang kwarto, hindi na kayo nagtalik nun? Hindi na po. So paano po kayo nagkaroon ng anak? Saan po nabuo? Nandun po na yun sa Wawa. Nung nandun kayo sa 8 buwan Opo, na tinago kayo ni Opo, Joselito. pag-uwi ko na po ng bahay, buntis na po ako. Ilang taon na po yung bata ngayon? 4 na taon na po. 4. So ngayon pong 4 na taon na ang bata, may nangyayari pa sa inyo ni Mang Joselito? Wala na po. Mga kapatid, eto pa ang nakakagulat at talaga namang nakakaawa dahil siya daw mismo ay awa na rin sa mga anak ni Mang Eduardo at Ruth dahil tampulan ng araw ang mga bata ng tukso sa kanilang lugar. Ano naman po ang nalalaman niya? Narito po si Ate Marilu Amante. Pasok! Ate Marilu, sandali lang! Bakit kailangan ninyong magsakitan? Ano nga ba ang nalalaman niya at bakit galit si Ate Ruth sa kanya? Alamin po natin yan sa pagbabalik po ng Face to Face. Diretsa ang tanong, Mang Joselito, ang sabi po ni Ruth, pinilit niyo siya. Pinilit niyo po ba siya